Ang kilalang economist at Bitcoin critic na si Ginoong Peter Schiff ay muling nagbigay ng kanyang opinyon. Sa pagkakataong ito, tinuligsa niya ang USDT issuer na Tether dahil sa di umano'y manipulasyon na may kaugnay sa kanilang pinakabagong pagbili kay Bitcoin. Alamin po natin ang punot dulo ng issue na ito at ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang mga akusasyon ni Ginoong Peter Schiff laban sa Tether? Una po sa lahat, sinabi ni Ginoong Peter Schiff na ang Tether, ang kumpanya sa likod ng stablecoin na USDT, ay gumagawa raw ng USDT out of thin air o walang malinaw na pinanggagalingan. Ginagamit umano ang mga bagong likhang USDT upang bumili ng Bitcoin na para kay Ginoong Schiff ay isang uri po ng manipulasyon sa market. Inihalin tulad pa niya ito sa tinatawag na quantitative easing or QE. Isa po itong economic strategy na karaniwang ginagamit ng mga central bank upang mag-inject ng pera sa economy. Para po kay Ginoong Schiff, ito ay isang hakbang na hindi magtatapos ng maganda. Hindi lang para sa Tether, kundi pati na rin kay Bitcoin. Dagdag pa rito ay binanggit ni Ginoong Schiff na ang USDT na ginagamit para bumili ng Bitcoin ay hindi suportado ng anumang tunay na asset maliban sa Bitcoin na kanilang nabili. Bagamat may mga audit reports ang Tether upang ipakita ang kanilang mga reserve, tila hindi kumbinsido itong si Ginoong Schiff na ito ay sapat upang mapawi ang mga agam-agam tungkol sa integridad ng stablecoin na ito. Ngayon ay ano po ang konteksto ng pinakabagong pagbili ng Bitcoin ng Tether? Nitong kamakailan ay bumili po ang Tether ng 7,629 na Bitcoin na nagkakahalaga po ng humigit kumulang $7.68 billion. Itinataas nito ang kabuuang halaga ng kanilang Bitcoin reserves. Ayon po sa Tether, ang hakbang na ito ay bahagi po ng kanilang strategy upang mapalakas ang kanilang mga reserve. Subalit para po kay Ginoong Peter Schiff, ang pagbiling ito ay isa lamang paraan ng Tether upang manipulahin ang presyo ni Bitcoin at patuloy na panatilihin ang kumpiyansa ng mga tao sa cryptocurrency ecosystem. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng FUD or FUD at paano po ito konektado sa isyong ito? Ang salitang FUD ay nangangahulugang fear, uncertainty, and doubt. Ayan, kung isasalin po natin dito sa ating wika, ang fear, yan po yung takot. Uncertainty ay pagdududa, yung doubt ay kawalan ng katiyakan. Madalas po itong ginagamit sa crypto community upang ilarawan ang mga negatibong pahayag na posibleng makaapekto sa reputasyon ng isang project o kumpanya. Sa kaso po ni Tether, ang mga akusasyon ni Ginoong Schiff ay nagdagdag sa FUD na matagal nang umiikot sa stablecoin issuer na ito. Ang mga issue tulad po ng di umano'y plano ng Tether na umalis sa European Union region ay nagdulot po ng karagdagang agam-agam sa market. Sa kabila nito, sinabi po ng CEO ng Tether na si Ginoong Pablo Arduino na ang mga ganitong pahayag ay bahagi ng isang orchestrated campaign upang sirain ang reputasyon ng Tether at Bitcoin. Anya, ang mga kalaban po ng Tether ay gumagawa ng maling impormasyon upang palakasin ang kanilang mga alternatibong technology na hindi raw kapaki-pakinabang. At ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor? Para sa mga Pinoy na kasali sa crypto trading at investing, mahalagang maunawaan po natin ang ganitong balita dahil may direktang epekto ito sa kumpiyansa ng mga tao dito sa crypto market. Ang mga akusasyon laban po sa Tether ay maaring magdulot ng pagbaba sa presyo ng USDT na isang pangunahing stablecoin na ginagamit ng maraming traders dito sa Pilipinas. Kapag bumagsak po ang tiwala sa Tether,
maaaring maapektuhan ang liquidity ng crypto market na siyang magre-resulta sa mas mataas na volatility o pagiging pabago-bago ng presyo. Bukod po dito, kung totoo po ang mga aligasyon ni Ginoong Schiff, maaaring magdulot ito ng mas malaking epekto sa buong crypto ecosystem, lalo na po kay Bitcoin. Ang mga Pinoy investor na may hawak na Bitcoin ay posible pong makakita ng pagbaba sa halaga ng kanilang investment kung magpapatuloy po ang negatibong sentiment sa market. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa ngayon, mahalagang maging maingat at mapanuri sa mga ganitong balita. Habang may mga independent audit reports ang Tether upang patunayan ang kanilang mga reserve, hindi maikakaila na may mga issue pa rin na dapat linawin. Para sa mga Pinoy crypto trader, magandang maging updated po sa mga ganitong balita at mag-ingat po sa anumang desisyon sa pag-trade o pag-invest. Tandaan, ang cryptocurrency market ay lubhang volatile, kaya't dapat mag-invest lamang ng pera na kaya nating mawala. At sa kabuuan, ang kontrobersiyang ito ay nagsisilbing paalala na ang pag-unawa sa mga technical na aspeto ng crypto trading at ang masusing pagsusuri sa mga balita ay mahalaga upang maiwasan ang malalaking pagkalugi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.